Samantala, isang bagyo ang kasalukuyang muling nasa Mindanao. Ito si Crising. Pero alamin natin kung ano ba ang lakas nito at kung ano ang mga apektadong lugar sa report ni April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. Magandang hapon sa iyo, April. Magandang hapon din, Kirby. Sa ating balita, patuloy ang pagkilos ni Bagyong Crising papalapit sa southern tip ng Davao del Sur. Para sa update, kasama natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Magandang hapon, Alzar. Magandang hapon sa iyo, April. Yes, ano nang update kaya Bagyong Crising? Si Bagyong Crising ay lumalapit mismo sa bandang southern tip ng Davao del Sur at kaninang alas 11 ng umaga. Ito ay nasa layong 90 kilometers east ng General Santos City. At nanatili pa rin sa kanyang lakas na hangin na umaabot pa rin sa 45 km per hour. At inaasahan pa rin natin kikilos ito pa west-northwest sa bilis na 22 km per hour. At dahil tropical depression level pa rin ito, no? So saan nakataas ang public storm warning signal number 1? Marami may itong lugar nakataas ang public storm warning signal number 1. Una ay nasa Davao del Norte, Davao del Sur, kasama ang Samar Island, Davao Oriental, Compostela Valley, southern part ng Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Alzar, no, kanina dun sa press briefing na ginanap nga kanina, nabanggit mo na maglalandfall itong si Bagyong Crising dyan sa Mayayad, Davao del Sur. So, ilang beses ba inaasahan na maglalandfall itong naturang bagyo sa ating bansa? Inaasahan po ng 3 itong beses maglalandfall itong si Bagyong Crising. Una-una, ngayong hapon, mga around 2 p.m., ay ito'y dadaan sa southern tip ng Davao del Sur. Then afterwards, ay maaari maglandfall dito sa bandang southern part ng Zamboanga Peninsula. Then ang pangatlo ay sa bandang southern tip ng Palawan. Okay, kaugnay nga niyan, no? So, kaninang umaga at madaling araw, nagtaas po tayo ng heavy rainfall yellow advisory dyan sa may Mindanao. Ano na pong status nito ngayon? Kaninang alas 11 ng umaga ay ganap natin terminate itong yellow advisory sa Mindanao. Pero nakakaranas pa rin sila ng light to moderate rain. Dahil dyan, kailan ba natin inaasahang lalabas itong si Bagyong Crising? Pag nanatili sa kanyang direksyon na west-northwest at sa bilis na 22 km per hour, inaasahan po natin na Thursday ng gabi. Ito nasa labas ang ating Philippine Area of Responsibility. Okay, kaugnay pa nitong si Bagyong Crising, no, nais natin nga alamin kung ano yung lagay ng panahon dyan sa may bandang Tubatahari. Sa mga oras ito, nakikita niyo sa ating background na maulap at may mga pagulan pa rin sa Tubatahari at malaki pa rin itong bagyo. So nakikita namin na indirect effect itong si Bagyong Crising, kaya po nakakaroon ng pag-ulap dito sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama na rin ang Western at Central Visayas, kasama na rin ang Tubatahari. Okay, bukod pa dyan, ano ang magiging lagay ng panahon ngayon sa natitirang bahagi ng bansa? So, dito sa eastern section ng Visayas, lalo ng Sama at Leyte provinces, at ang buong Mindanao, buong Luzon, kasama ang Metro Manila, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga mahinang pagulan lamang, dahil po yan sa umiiran ng northeast monsoon o hangamihan kung saan naapektuhan niya ang buong Luzon. Okay, huli na lang, no, Alzar, paalala sa babayan na ngayon, lalo na dyan sa Mindanao na naapektuhan ng bagyo. Una-una, nakakaroon sa mga pagulan dito sa Western at Central Visayas, kasama na rin ang buong Mindanao, ay patuloy sila maging alerto sa mga posibleng flood at landslide dahil itong pag-uulan ay aabot pa hanggang bukas dahil bukas ng umaga ay inaasahan po natin yung sentro ng bagyo ay nasa bandang southern tip ng Zamboanga Peninsula. At dito naman sa northern at eastern seaboards ng ating bansa ay maalon ang ating karagatan, kaya bawal muna ang pumalaot ang ating mga isda, kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Okay, maraming salamat, Alzar. Welcome, April. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio para sa latest dito kay Bagyong Crising. Mga kababayan, karagdagang impormasyon pa mula kay Raymond Liboro, ang direktor ng DOST-SCII. Ayon sa kanya, babala para sa ating mga kababayan dyan sa Surigao, mabibigat na pag-ulan ang naitala sa kanilang Surigao Station. Dahil dito, maapektuhan ng imminent flooding ang Surigao River ang ilang mga barangay. Kasama dito ang sa Trinidad, Quezon, Sema, Poctoy, at sa Luna, Bonifacio, Washington,
San Juana, Taft at Sabang. Mga barangay po yan sa may Surigao City. No? Muli paalala po na maging handa sa posibilidad ng pagbaha ng Surigao River. Patuloy lang ang ating pagmomonitor kay Bagyong Krising dito mismo sa Pag-asa. Kaya tutok lang sa PTV kada oras para sa Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio.